Kung merong Hulyo at Hulya, kambal ng tadhana, meron din Chis Escudero and Joel Villanueva, kambal ng kickback. Let's talk about this. Sa isang gumaganang demokrasya, ang dapat may malinaw na linya sa pagitan ng ingay at ng ebidensya. Hindi pwedeng puro lang bintang, puro akusa, puro hearsay. Sabi nga ni Banat Bay, lahat ng kanyang sinasabi ay opinion lang. So hindi dapat pwedeng paniwalaan yon dahil yun ay base lang sa gusto niyang sabihin. Ang opinion ay nakabase sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, sa gawa-gawa at sa opinion lang. Ang tunay na basihan ng mga pananagutan ay sa tibay ng ebidensya, sa mga salaysay at mga dokumento, sa mga testigo, daloy ng pondo at sa mga kilos. Sa mga kasalukuyang investigasyon ng flood control anomalies, may dalawang sabayang pangyayari na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, mga insider na kusang umamin at tumatayo bilang witness. Pangalawa, mga dokumento na nag-uugnay dito. Mga matitinding katotohanan na hindi maitatanggi. Dalawa sa pinakamataas na opisyal ng DPWH na sina Bernardo at dating Undersecretary Henry Alcantara at dating Bulacan District Engineer. May opisyal na nanindigan bilang isang witness sa investigasyon ng flood control controversy. At kasama rin bilang state witness sina Engineer Gerard Sally Santos, owner at manager ng SYMS Construction Trading. Legal na significance ang pagpasok ng mga witness. Protections Program ay hindi ibinibigay batay sa opinion. Ito ay ibinigay kapag may person knowledge ang isang witness. Yung bang may admissions of participation ay corroborate testimony na critical sa pagbuo ng mga kaso. Ito ang konteksto kung bakit Mark not safe. Ang sitwasyon ni Joel Villanueva, Chis Escudero, bakit hindi sila safe? Dahil sila mismo ang pinangalanan nakakuha ng 30% kickback. Malinaw na malinaw sa salaysay. Detalyado, may dokumento, may witness. At ang nasabing witness ay umamin na sila mismo ay may partisipasyon sa mga anomalya sa flood control project. Hindi sila malinis na whistleblower. Sila ay insider participants. Ngayon ay nagsasalita na. Bakit? Dahil sila mismo ay nasukol, nabisto, nalantad ang kanilang mga anomalya at katarantaduhan. The reason kung bakit sila nagbabagsakan, naglalaglagan, na para bang nagmimistulang biktima. Nadamay? Hindi ganon. Once na ikaw ay kasama sa paggawa ng katarantaduhan, nadamay ka at hindi mo kinundi na, involved ka at malinaw, nakakontsaba ka, kaya ang pag-amin ninyo ay hindi ibig sabihin nun na kayo ay magiging safe na. Sa isang banda, mas maganda na kayo ay umaamin at sinasabi kung ano ang totoo at kung sino ang mga involved. Pero hindi ibig sabihin ng pag-amin ay pagiging safe. Kasama kayo, magsama-sama kayo dyan. Ang pinahirapan nyo ay taong bayan. Habang kayo ay nagpapakasarap, yung mga taong nagpapakahirap para pasahurin kayo. Tsaka yung mga ninanakaw nyo at sinusweldo nyo. Ninanakaw nyo yon. Ninakaw nyo yon. Bakit? Hindi naman sa inyo yun eh. Para yun sa mga proyekto na dapat ay ginawa ninyo. Pero hindi nyo ginawa. Sinong naapektuhan? Taong bayan. Kaninong pera? Sa taong bayan. So, ibig sabihin, pare-pareho kayong magnanakaw. Yun yun. Doon tayo sa totoo.